Hallelujah. So mga kapatid, siguro napapansin nyo, isa lang ang suot natin sa ating video dahil tinuloy-tuloy lang natin o ipagpapatuloy lang natin ang ating mga naumpisahan na tinatalakay at medyo matagal-tagal na rin ko itong pinag-iisipan, binabow down sa ating Ama na makakapagbahagi ako sa usaping ito, sa isyung ito. Mga ilang bisis na, maraming bisis na, hindi lang ilan, maraming bisis na akong nag-attempt na gagawa ng video dahil kung sa text lang o sa chat typing napaka haba. Kaya sa araw na ito mga kapatid, I really believe those times will na ng Ama or time na ng Ama, nasa sa akin na lang ang paggawa, nasa sa sarili ko na lang ang pagpupush. Ano ba ang unahin ko? Hanap buhay, pagkabuhayan, o mga samot-saring ginagawa na walang katuturan ang iba? Uunahin ko ang pinagkaloob ng Ama sa atin na pangunawa. Dahil mga kapatid, iniisip ko rin bawat isa sa atin kasi may kanya-kanyang responsibilidad, may kanya-kanyang gawain na ibinigay, nilatag ng Ama, iniatang sa ating mga balikat upang makakatulong sa ating kapwa, lalong-lalo na in the circle of or in the family of believers. Okay, so sa nakaraang video mga kapatid, ating naibigay ang ilan sa mga halimbawa paano maipapakita natin na present yung tinatawag na Trinity, Duality at Oneness. Hinahalimbawa ko ang sarili ko. Hinahalimbawa natin sila si Adan at saka si Eva. Dahil, di ba, sabi nga natin, we are created in the image of our Creator and after His likeness. So in short, we are His reflection. Ano ba ang blueprint ng Ama, ng ating Creator? Kasama ng anak, kasama ng mga heavenly beings. Sa mundong ito, ano ba ang blueprint? Maglagay ng tao upang mamamahala dito, upang may pamahalaan ang anak nang naaayon sa propesiya ng kasulatan, kahit pa doon sa Torah, sa 5 books, sa Pentateuch na tinatawag ng Christians. 5 books of Moses. And even to the book of Enoch, writings of Abraham and book of Moses, nakalaan doon. Meron pang ibang mga extra biblical books. Sa book of Jasher, book of Jubilee, may kanya-kanyang paglalahad. At may kanya-kanyang paglalahad din ang mga manunuro kuno na sila ay nagtuturo ng buong katotohanan at sila lang ang may access
ng mga original na mga kasulatan. Ngunit sa atin mga kapatid, wala tayong ibang hawak kundi ang presenting pinapahintulot ng Ama na kasulatan na meron tayo, na ang pinagbabatayan natin na magko-confirm sa atin kung ito ba ay tama pa na pagkasulat, ito ba ay tama pang pag-iintindi, ay ang mismong iginawad, ay ang mismong ibinigay ng Ama sa atin na kanyang buhay na natatamasa nating buhay ngayon, ang nagre-representa sa kanya sa ating pagkatao, which is the Spirit of Him who created us. His Holy Spirit na namatay. Don't get me wrong mga kapatid, hindi naman namamatay talaga ang espiritu Ibig sabihin, meron tayong kunting nalalaman sa mga Hebrew translation na yung na-translate na kamatayan, word na kamatayan, death, doon sa Genesis na sinabi na sa pagkakataon na ikay kumain ng ipinagbabawal na pagkain sa iyo, ikay mamamatay. Which in original script, sabi nila, okay, sabi ng manunulat na ating nababasa, ating napapakinggan from Hebrew, na it was not actually kamatayan na alam natin. Ibang kahulugan ng kamatayan na yung ibang sa ibang pagkasabi ay separation. Okay. Separation. 'Di ba sa kautusan ng marriage, merong sinasabi doon na till death do us part. May mga pagkasabi na ganun, till death do us part. So ang makakapaghiwalay ay yung kamatayan. So malapit-lapit doon yung pagkasabi doon sa Genesis na sa oras na ikay kakain, ikay susuway, mamamatay ka. At namatay ba kaagad si Adan physically? Hindi. Bakit? Hindi pa natatapos ang araw ni David. Sorry. Adan. Hindi pa natatapos ang araw ni Adan. At hindi nga nakatapos si Adan ng isang araw. Isang araw ng alahayam, hindi sa tao. Alam ko nagigits niyo na yun mga kapatid, dahil nai-elaborate dyan at sinabi ni Pedro, ni Apostol Pedro, na hangisang araw para sa alahayam, 1,000 taon para sa tao. Di ba? Nagkakamali ba ang alahayam sa pagkasabi kay Adan na sa oras na kakain ka, you will surely die? Hindi. Yeah. Figuratively, kasi kailangan talaga ng banal na espiritu kapag tayo'y magbabasa nito. Kapag tayo'y magbabasa sa kasulatan, kailangan talaga ng banal na espiritu. Bakit? Dahil this is not a practical, this is not a physical only. It is more on spiritual. This is not a temporal, it is an eternal. Kaya kailangan talaga ng banal na espiritu, dahil kadalasan, karamihan sa sinasabi dito, for eternity.
May mga practical approach, yes. May mga physical approach, but more on a spiritual approach. Kaya mga kapatid, ito ha. So, uulitin ko, nagiging issue na lang ang natatalakay dito. Although wala tayong makikita dito sa Biblia, sa mga kasulatan, wala tayong makikita Trinity word, specific na word na Trinity, duality. Wala. Oneness, meron. Sa ibang mga translation. Union, okay. Meron. Okay. Nagiging may specification lang doon dahil sa mga manunuro. Maybe in their, sorry for the word, maybe in their own agenda, meron silang mga plano, meron namang mga magaganda ang pakay. Ngunit natatabunan ito sa tinatawag na theology. Studying about God. Ginamit ko ang God dahil theology ang pinag-uusapan. Di pa pinag-aaralan nila mga samutsaring goddesses, mga Diyos ng hangin, buwan, lahat. Di ba? Kaya may nakikilala tayong mga Thor, may nakikilala tayong mga, sino ba yun? Dami, mga goddesses, di ba? Ngunit dito mga kapatid, balik tayo sa ating topic. Kagaya ng nasabi ko sa nauna nating video, para sa akin, hindi issue, walang issue for all those three na binabanggit ng mga sikta at mga iba't ibang grupo ng mga mananampalataya. Nasa naglalatag kasi yun. There are so many translations, yes. Sabi nga ng isang kapatid natin na ang nakikita niyang translations, more than 100 translations. Yes, I agree. At more than pa dyan ng mga translation. At may iba dyang mga translation na specifically naaayon sa kanilang grupo. Sila mismo din ang nagtra-translate. Okay? May mga sikta, may mga reliyon na sila mismo ang nagtra-translate dito. From first translation, hindi kasi ang King James ang unang translation, mga kapatid, from the Septuagint. From Hebrew, balik lang tayo, tanaw ha mga kapatid, dahil para may makikita tayo dito. Sa nalalaman natin, sa pinagkaloob ng Ama, sa pinapahintulot ng Ama, na malalaman ng inyong kapatid. Okay? Alam natin na ang Tanakh, ang Old Testament, ay originally from Hebrew dialect. Okay? So, ito ang unang tinatranslate. Ang Old Testament na tinatawag na originally Hebrew dialect. Okay? Sino ang unang nag-translate? Yung tinatawag na grupo ng mga tao na may mga Griego, karamihan, tinatawag yun na Septuagint Bible or Septuagint translation. Pinakamalapit yun na translation. Meron man silang mga nai-edit doon dahil karamihan sa kanila ay mga Griego. Walang katumbas
na letra, na salita ng Griego into the specific Hebrew word from the manuscript. Kaya ang pinakamalapit ang kanilang ilalagay. Halimbawa, banal na espiritu sa Tagalog natin. Holy Spirit, kilaunan. Holy Ghost. From Ruach HaKodesh, sa Hebrew, i-translate yan sa Griego, pag wala siyang tumbok na salita ng Ruach HaKodesh sa Griego, ang pinakamalapit na salita nila ang ilalapat nila. Na inaayon nila sa sentence upang maaayon ito sa pinupunto ng nagsasalita. Hopefully na isi-simplify ko, mga kapatid. Kaya from the Septuagint, sinundan ito ng mga Masoretes. Okay? Yung tinatawag nilang modern Hebrew. Okay? From Septuagint to ano ba yun, mga kapatid? Masoretes. Sa grupo ng Septuagint, nasundan ito ng mga Masoretes. Masoretic text. Griego pa rin. Okay. From Masoretic text to Latin. Latin Vulgate. From Latin Vulgate hanggang meron pang German, merong English. Sino ang mga nagtatranslate? Meron tayong mga nakikilala dahil sa history. Si Tyndale, si Wycliffe, mga sinunog yun, pinatay yun ng Roman Empire. Martin Luther, alam niya si Martin Luther. At yun, si Martin Luther, ang tinatawag si Martin Luther na the father of Christianity, the father of Protestant. Ngayon, kalaunan, meron ng mga kanya-kanyang, dahil nga sa ginawa ni Martin Luther, may kanya-kanya ng sikta. At nagkanya-kanya na ng translation. At meron kayong mga papansin, mga kapatid, kapag nagbabasa tayo ng iba't ibang translation. Ang isa sa mga napansin ko, mga kapatid, na worst translation, yung American Standard Version. Bakit? Grabing ginawa nila dun. Inaakba nila sa kanilang kultura. Okay. Sa ibang video na natin yan tatalakayin, mga kapatid. Okay. Glimpse lang yun, mga kapatid, paano tayo pinaglalaruan ng adversaries cohorts sa kanyang mga tauhan. Kaya ang isa sa mga pinagbabatayan natin sa kadiwa, ang banal na espiritu ng Ama ang siyang gagabay sa atin, hindi ang gabay ng tao. Pupulutin ang mga magaganda. Meron naman mga manunuro ngayon, mga vlogger ngayon, mga iba't ibang claim ng mga tao. May mga nagsasabing they are prophet, na nagsisiwalat ng buong katotohanan, di ba? Meron tayong mga kilala na nag-aangkin na sila ang prophet, sila ang prophet ngayon, sila ang sugo ngayon, mga scholar sila.
mga doctorate of theology sila. Ang dami. Kanya-kanyang claim na sila ang nagtuturo ng buong katotohanan. Ngunit, walang ibang katotohanan. Sabi ng Misaya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Babaliin man yun ng mga translator, ng mga scholar na iba. There are so many translations. Yes, dami. King James, NIV, NHBC, New King James Version, Amplified Version, American Standard, okay, Revised Standard Version. Ang dami nga. Gideon, dami. Hallelujah Scriptures, ang dami. Ngunit, pansinin nyo mga kapatid, pansinin nyo ang kataga na yon, yung John 14:6. Tingnan nyo sa iba't ibang version. Merong mang pagkakaiba-iba ang pagkasabi, pero iisa ang tinutumbok nito. Ewan ko kung nasisimplify ko ito mga kapatid. Kahit iba-iba, okay, magbibigay at sana ako ng tawag dito, halimbawa. Pause muna natin. Pause. Okay. Meron akong isang Biblia. Hindi ko nadala dito sa Banban. Nandoon sa tinutuloyan natin sa Surigao City, na tinatawag yun na Parallel Bible. Sa isang libro, sa isang Biblia, meron siyang 4 na translation na mababasa mo in parallel. So, yun ang pinagbabasa, isa sa mga gusto kong babasahin sana kung nandito pa. 4 na version yun. King James Version, New International Version, Amplified Version, at saka Revised Standard Version. Yun ang version ng 4 na yun. Nung binasa ko ang John 3:16, for Allah I am so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Yun ang King James. So sa NIV, iba ang kanyang iba man ang may iba mang wording, pero ganun pa rin ang patutunguhan. Yun ang ibig kong sabihin mga kapatid. Kaya masasabi natin mga kapatid na hindi gaano, para sa akin hindi gaano tayong maaapektuhan sa translation kung nakabatay tayo sa banal na Espiritu ng Ama. Dahil anuman ang kasi may napapatunayan na tayo o natutunghayan tayo na iniba niya lang ang approach, pero yun pa rin ang kahulugan. Basta na lang you know what I mean mga kapatid, basta na lang niyang binago ang wording na sa unang tingin mo, uy, oo nga no, pero kung mapagninilay-nilayan mo na, ay ganun lang din pala ang ibig sabihin, iba lang ang approach. Hopefully nasisimplify ko mga kapatid. Kaya sa video ito may babasahin akong propesiya na binabasa ni Pablo, ay ni Pedro, ay kinukot ni Pedro sa kanyang pagsasalita dito sa panahon nung binigay ng Ama sa pamagitan ng ang sinabi ng Misaya na huwag kayong mag-alala, huwag kayong aalis sa Jerusalem, nung bago siya umakyat pabalik sa langit.
pabalik sa kanyang trono. Sabi niya, huwag kayong aalis muna sa Jerusalem. Antayin nyo na ibigay ng Ama sa pamamagitan ng pangalan ko, ng Espiritu, ng ang banal na Espiritu, upang magkaroon kayo ng power. Okay. So ito ang sabi ni Peter noong naibigay na sa kanila yung panahon sa Pentecost, na nagsasalita na ang mga nauunang disipulo, hindi lang yung 12 plus 120 sa upper room. So 12, 120, so 124. May significant pa rin yung mga numero dito. Kaya simpleng numero dito, mga kapatid, hindi yan palamuti. Ito ang masasabi natin, mga kapatid. Mga numero na nakatala dito sa kasulatan, hindi yan palamuti sa history. Merong mga significant ang bawat isa dyan. Okay, so sa ibang video natin o ibang talakayan na natin yan, mga kapatid. Babasahin ko lang ang sinasabi ni Peter. Dito ako sa chapter 2 ng Book of Acts. At dito na ako mag-uumpisa sa verse 14. Ito ang pagkasabi. When the Holy Spirit comes sa mga disciple na yun. But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem. Let this be known to you, and give ear to my words. For these people are not drunk, as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. But this is what was uttered through the prophet Joel. Nag-quote na si Peter ng propesya from prophet Joel. Ito ang pagkasabi. And in the last days it shall be, Alahayam declares, that I will pour out my spirit on all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants in those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. And I will shew wonders in heavens above and signs on earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the day of Yahuwah comes, the great and magnificent day. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of Yahuwah shall be saved. Okay. Ngayon, sabi ng apostolis ng Misaya, men of Israel, hear these words. Yahushua of Nazareth, a man attested to you by Alahayam with mighty works and wonders and signs that Alahayam did through him in your midst, as you yourselves know. This Yahushua delivered up according to the definite plan and foreknowledge of Alahayam. You crucified and killed by the hands of lawless men. Alahayam raised him up, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be healed by it. For David saying concerning him. Ito na, mga kapatid, ano naman kasulatan ang kinukot ni Peter na propesya from David kay prophet David na naman. Ito ang pagkasabi. I saw Yahuwah always before me, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart was glad and my tongue rejoiced. My flesh also will dwell in hope. For you will not
abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corruption. You have made known to me the path of life, and you will make me full of gladness with your presence. So, yun ang pagkasabi, propesya ni David patungkol sa Misaya. Nagpatuloy si Peter, ito ang pagkasabi, Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Being therefore a prophet, and knowing that Alahayam had sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne, he foresaw and spoke about the resurrection of the Messiah, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. This Yahushua Alahayam raised up, and of that we all are witnesses, being therefore exalted at the right hand of Alahayam, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit. He has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. For David did not ascend into heavens, but he himself say, ito mga kapatid ito ang isa sa mga pagpapatunay ano ang tingin natin sa kasulatan ito. David himself say, Yahweh said to my Adonai, set at my right hand until I make your enemies your footstool. Let all the house of Israel therefore know for certain that Alahayam has made him both Adonai and Messiah, this Yahushua whom you crucified. Ngayon mga kapatid, kung babasahin natin ang kino-quote ni David ni Peter sa sinabi ni David, babalikan natin kung ito ba ay patungkol sa kanya mismo, kay David mismo ng mga salita, o nagpapatungkol siya sa coming Messiah. Okay. Basahin natin saan ba kinukot ni Peter ito? Sa Psalms 110. Okay. Psalms 110. Let me read mga kapatid para mas maklaro natin. Okay. Psalms 110. Ito ang sinasabi ni David. Patungkol kaya ito sa kanya o sa ibang personalidad? Psalms 110 verse 1. Wag nyo lang anuhin mga kapatid na babasahin ko ito muna sa Greek translation. Kung ano ang pagkasulat nila dito. Hindi ko muna babaguhin yung pangalan ng atin. Ama. Ito ang pagkasabi. Psalms 110. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. The Lord send forth from Zion your mighty scepter. Roll in the midst of your enemy. Your people will offer themselves freely on that day of your power
in holy garments. From the womb of the morning, the dew of your youth will be yours. The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever, after the order of Melchizedek. The Lord is at your right hand. He will shatter kings on the day of his wrath. He will execute judgment among the nations, filling them with corpses. He will shatter chips over the wide earth. He will drink from the brook by the way, therefore he will lift up his head. Ngayon mga kapatid, ang pagkasulat o pagkasabi ni David nito, siya ba ang pinatutungkulan? Si David ba ang pinatutungkulan niya mismo sa kanyang sinasalita dito? Na pagkasabi dito sa verse 1, the Lord says to my Lord. Okay. Papalitan natin ang titulong ito. Yahweh says to my Adonai. Yahweh says to my Master. Set at my right hand. Sino ang pinapaupo ng Ama dito? Sino ang kanyang sinasabihan, umupo ka into my right hand until I make your enemies your footstool? Binabasa natin ang buong chapter at iniintindi natin ang konteksto ng sinasabi, pinupropesya ni David. Sino ang sinasabihan ng Ama na umupo? Kanyang sarili ba mismo? O may ibang tao? O may ibang personalidad, ang sinasabihan niya, umupo ka sa aking tabi, sa aking kanan, hanggang gagawin kong apakan ang mga kaaway mo. Sabi nga ni Peter, hindi naman umakyat si David Si David ang nagsasabi nito. Kung si David ang pinapatungkulan sa propesiyang ito, sana si David ang nag-ascend sa heaven. At kung Ama, ito lang mga kapatid, don't get me wrong, kung ang Ama din mismo ang bumaba sa lupa na nagkatawang tao as a Messiah, sasabihin niya sa kanyang sarili, umupo ka sa aking tabi, sa kanan, hanggang gagawin ko ang iyong mga kaaway na patungan ng inyong mga tiil. Siguro sa mga nagtuturo ng oneness, papalitan nila ito dahil sabihin siguro nila na hindi ito ang nakasulat originally. Pero tiningnan ko ito mga kapatid sa iba't ibang translation, ganun pa rin. At sino ang pinatutungkulan? Ni Moses sa kanyang pagkasabi doon sa Genesis na may binigyan si Abraham ng rights na priest. Di ba si Melchizedek? Si Melchizedek, the priest.
sinasabihan din ni David na ikaw ang pare sa hanay ni Melchizedek. Ang ama ba mismo ang magiging high priest din? At sino ang pagsisilbihan ng high priest, mga kapatid? Sino ang pagsisilbihan ng high priest? Sarili ba niya mismo? Kung siya ang ama, kung ang ama mismo ay ang anak, iisa lang sila ng personality. Ang ama ba ang magiging high priest upang magsilbi sa kanyang sarili? Yun ba? Pwede naman, dahil walang kung isipin natin, wala namang imposible sa ama eh. But in our simple logic, mga kapatid, as creation, may ibang personalidad, di ba? Sino ba ang magsisilbi upang magsamba? Ang sasambahan or ang sasambahin pa mismo, mga kapatid? Dahil dito sa Psalms 16 ang sinasabi ni David, "Preserve me, O Alahayam, for in you I take refuge. I say to Yahuwah, you are my Yahuwah. I have no good apart from you. As for the saints in the land, they are the excellent ones in whom in all my delight." Okay. Sino ba ang nagsasabi na "O Yahuwah is my chosen portion and my cup, you hold my lot"? Kung babasahin natin, mga kapatid, ang buong chapter 110, di ba may sinasabi na siya ang hanay ng pagkapari. Ito ang pagkasabi, ha. Yahuwah has sworn and will not change his mind. You, sino ang sinabayan ni Abba Yahuwah? You are a priest forever after the order of Melchizedek. Si David lang ba ang nagsasabi nito? Pinapatunayan at inuulit ito sa pagkasabi ng mga Hebrew canon. Sa Book of Hebrew, ang author ng Hebrew, iyan ang kanyang pinatutungkulan. From chapter 5, chapter 6 hanggang chapter 7, pinatutungkulan ang Messiah na siya ang high priest in the lineage of Melchizedek. Bakit? Bakit kay Melchizedek? Dahil doon ni-restore ng alahayam ang tao pagkatapos ng baha. Kaya, mga kapatid, medyo mahaba-haba talaga. And hopefully, meron ng kunting naibigay tayo na pagliliwanag on how defined the Trinity, duality, and oneness.
Kailangan ba talagang may separation ang tatlong ito na sinasabi? Nang naaayon sa teolohiya ng tao? Hindi. Para sa akin, hindi. Hindi pwedeng paghihiwalayin ang tatlong usaping ito. Pagkos, ito'y iisa. Iisa. Bakit? Ayan ang sinabi ko kanina. Ang tatay kong si Chirlito Senior, ay kaisa ko. Iisa kami. Siya si Chirlito, ako si Chirlito. Kung ano ang magagawa ni Chirlito Senior, magagawa ko. Kung ano ang iuutos ni Chirlito Senior, gagawin ni Chirlito Junior. Iisa kami ng pangalan. Iisa ang inirehistro na pangalan namin. Ngunit si Chirlito Senior have the union with Narcissa Chato upang magkaroon ng Chirlito Junior na siyang magre-representa kay Chirlito Senior. Pulay mga kakapatid, may nasisimplify ako. Hallelujah. Kaya walang issue eh. Pero kailangan nating intindihin. Ano ba ang kagustuhan ng Ama sa sangkatauhan? Paano ba ang structure, ang blueprint ng Ama upang siya'y masamba, mapaglilingkuran? Diba? Book of Daniel, Book of Revelation, meron pang pagkasabi na in a simple logic, mga kapatid, hindi pwedeng si Abba Yahuwah at si Messiah Yahushua ay isang personalidad. Yes, they have a unity, just like the Father and Son, just like Chirlito Senior and Chirlito Junior, and the whole family in one. Kaya na lang sa mag-asawa, dalawang personalidad, dalawang tao, babae at lalaki, pero nagiging isa. Pinapaabot ko lang, mga kapatid, ang pinapaunawa sa atin ng Banal na Espiritu. Ngunit hopefully hindi ito magdudulot ng kalituhan, dahil ako mismo, mga kapatid, hindi ako nalilito. Yung pagka oneness with the union of the Father and the Son and the Spirit, naniniwala ako doon at pinaniniwalaan ko yun. They have a separated and division of labor. Kung dito tayo sa kasulatan, may kanya-kanya silang panahon, may kanya-kanya silang task, may kanya-kanya silang ginagampanan na tawag dito, may kanya-kanya silang ginagampanan na gawain sa kanya-kanyang panahon. Once again, be blessed, mga kapatid, at ipagpatuloy natin. Meron pa tayong marami, mahaba-haba pa, pero pagsikapan natin sa tulong ng Ama na ma-simplified pa natin ito, ang usaping ito. Once again, be blessed and shalom.